We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Kini ang GMA Regional TV Live. Mayong buntag atong tanan ug welcome sa GMA Regional TV Live. Nang hinaot kami nga na ang tanan sa kapiskay sa panglawas. Balik trabaho na ug balik eskwela na ang tanan ilabi na dinhi sa Cebu City kay kagahapong adlaw no gitagaman tog chance ang uban nga dili usa makabalik eskwela, especially sa mga public schools nga gigamit isip dapit nga kapahilunaan sa katong mga dancing contingents. Good morning, partner ni. Buntag partner May ug good morning sa atong tanan nga mga kapuso dinhi sa Central ug diha sa Eastern Visayas. Maupayhan aga ha inyo tanan dida. Kumusta mga kapuso ug maadjong adlaw kaninyong tanan sa uban nga mga lugar. So partner May doon na po ilang mga nagkiriyang fiesta pod sa Senyor Santo Niño. Makita nato sa social media ug mga balita. Happy fiesta sab kanyo mga kapuso. Ug kumusta ang inyong kabuntagon hinaut kanamo tanan sa kapiskay kamaya ug kadasig nining buntaga. Karong taud-taud mga kapuso gawas sa mga nag-unang balita di sa Sugbo, sa Central sa Eastern Visayas. Pakisayram sab nato ang ubang pa mga impormasyon nga importante sa pagsugod sa atong adlaw ug pampagaan partner May atong makauban karong taud-taud partner May. Itong interview sa Ultimate Star sa Kapuso Network is Jenilyn Mercado. Ubay-ubay nga mga Kapuso Stars ang bibisita nato dinhi sa Sugbo over the weekend. So si Jenilyn pag Friday to siya ni bisita dinhi sa Sugbo sa ilahang mall show. Pat na hinabi sab nato siya dinhi. So atong makauban karong taud-taud busa tutok lang gyud mga Kapuso. Ug karon sugdan na nato ang morning newscast ug aniya na ang mga nagunang balita. Gipasakaan og kaso ang 5 ka magitumbok nga responsable sa pagpusil patay sa Executive Assistant for Market Operations sa Lapu-Lapu City nga si Christopher Seniza. Usa sa mga mastermind gikatahong usa ka department head sa Lapu-Lapu City Hall. Ani ang report. Atubangan sa piskalya, nanumpa si Aldrin Piñaranda Dungog ang gitumbok nga middleman sa pagpusil patay kang Christopher Seniza. Si Aldrin kinsa gikonpermar ni Mayor Junard Ahongchan nga job order personnel sa clearing team una nang nasikop sa Lapu-Lapu City Police niadtong Enero 9 tungod sa illegal possession of firearms. Apan dihang iyang nasayran nga mitahan na ngadto kang Chan ang driver sa motorsiklo, miangkon kini sa salaod ug mipadayag og kaandam sa pagluwat og extrajudicial confession. Apan nagdumili na kini pagluwat og dugang pamahayag atubangan sa media. Samtang lakip sa miluwat og extrajudicial confession, si Rodel Asuki Mojado ang gikatahong driver sa motorsiklo kinsa mitahan ngadto sa mayor niadtong Enero 9 usab. Atubangan sa media, gibutyag ni Mojado nga dili unta si Seniza ang ilang target. Bitching ko ang kuan mo to. Nya vendors lagi may pong karon dili mo vendors pagka humana. Ya lain pagid ang kanang kuan, lain pagid ang gipatirahan dili man ipapusil jud nila. Ipapusil jud nila, ipapatay jud. Iyang gipasabot nga samtang nakaila siya sa mastermind, apadili siya ang direktang kontak niini. Matod ni Police Lieutenant Colonel Christian Torres, spokesperson sa Lapu-Lapu City Police Office, nga anaon sab karon sa ilang kustodiya ang mismong gunman kinsa nasikop nila niadtong Enero 9 atol sa usa ka buy-bust operation. Dili ni siya inquest proceeding, manang regular filing atong i-file. Ang kaso nga murder is i-file regular. Then patubagon ni ang mga akusado. To include na to tanang ni-confess. Ang mastermind sir duha? Bisa gitumbok na to is duha ka mastermind. Babae o lalaki. Gihangop sa asawa sa biktima nga si Paho Barangay Councilor Jill Seniza ang paspas nga pagkasikop sa mga responsable o pagkatumbok sa mastermind. Aminado si Councilor Jill nga risgo ang gihuptang posisyon sa iyang bana sa merkado. Apan di niya mahulagway ang iyang gibati dihang nasayran niya nga mismong ang kumari pa niya ang mastermind sa krimen. Wa gyud ni wagay ni tawag na posilan akong husband. Wa until namatay na lang, naghaya na lang me for 9 days, wala gyud siya, wala. So ma-feel gyud nimo ang guilt sa usa ka tawo kung naisa nimo.
Apan kumbinsido usab siya nga may kamatuuran ang giluwatang extrajudicial confession sa middleman ug driver sa motorsiklo. Bisan pa wala ko nakakita sa CCTV sa tanan, ako nanawag jud ko ni Mayor nga nisulti jud ko nga 100%. Siya gyud ang mastermind. Si Mayor Junard Ahong Chan sa iyang bahin mitataw nga mohimo og nilahi nga investigasyon ang City Hall. Ilabi na kay gawas nga usa ka department head ang gitumbok nga mastermind gikatahong nalambigit usab kini sa mga illegal nga kalihukan diha sa merkado. She's still working, she's still reporting on duty, no? Siguro pa siya kabalo karon mahibaw-an niya based on the complaint filed already. We will conduct a separate investigation through administrative kay this is a criminal man, so lahi ang atong investigasyon sad. Sa pagkakaroon, itimbang-timbang pa sa piskalya ang giluwatang extrajudicial confession sa duha ka mga suspect ug may posibilidad nga mamahimong state witness ang usa kanila. Ay mo issue ko og memorandum pag-create og panel to 3 prosecutors composed sa panel sa mo evaluate o mo investigate aning kaso. Ako si Luan Merondina, GMA Regional TV Live. Aprobado na sa Konseho sa Mandaue ang pagpuno og mga units sa modern jeep sa upat ka mga rota. Sa sesyon sa Konseho kagahapon na aprubahan ang giduso nga pagpaamyendar sa palisiya kabahin niini. Ubos ini, gitugutan ang pagpapuno sa mga modern jeepney sa upat ka mga intra-city routes o kanang nagtuyok sulod lang sa Mandaue City. Matod sa Committee on Transportation, kuwang tungod kini sa kakuwangan gyud sa mga jeepney pasaheroan nga nagbiyahean labi na kun peak hours. Kita nito na ito nga ang naireklamo sa mga pasahero na kuwang ang mga modern PUJ na nagdagan niya nasa tayo survey sa team na kuwang gyud. So mo na nga karon 15 niya kun ana to. Duha ka mga batanong tinun-an sa usa ka universidad ang giingong naggara-gara ug nag-dirty finger sign sa pulis atol sa Sinulog Festival ang gitanggong karon sa Bilangguan. Anang report ni Alan Domingo. Sangko sa langit ang pagmahay dungan sa pagpangayo og pasaylo kining duha ka mga batanong estudyante nga naa karon sulod sa custodial facility sa Waterfront Police Station. Kini mahitungod sa ilang pag-dirty finger din anaa sa ilang background ang duha ka pulis nga nag-duty niadtong tungura sa panahon sa sinulog diha dapit sa Barangay San Roque, Cebu City. Apan pasabot nila nga dili nila intensyon ang mga pulis kun dili ang ilang ka grupo diin gisinda nila og hulagway aron matultulan sila og naatlan lang nga na ang mga pulis sa ilahang background. Magayo lang yung pasaylo, nadaragin ko sa kiyat-kirato, wala yung intention nga mandaw itong polis. First, ang gibuhat ato kay nangita may kanang lugar na pwede mapicturan para may bawaan nasa may kapita. Moto sa first picture na mo kay nakapaste na jud me. Dugay mo jud kay sila ni-reply. So moto sa mga pagkaduhang picture kay kuan na dirty finger me. Nasayra sa opisyal sa kapulisan nga gibuyag na sila sa mga pulis kay hilabihan ang ilang pagara nga nisangpot na ngadto sa pag-dirty finger sign. Gikadakdang paskanog kasong unjust vexation ang duha ka mga tinunan. Apirmi ra bagyod ang pagmahay na agyuna sa ulahi. Pasagana tong kaso mo? Yes, ug dili nato na kasuhan, pamarisan na sa uban. Kauban si Clover Lumayag ug Rod Prado. Ako si Alan Domingo. GMA Regional TV Live. Kapuso, bisan pa man nga apektado kita sa amihan ug shear line kuwang gihapon ang uwan sa Visayas. Base sa datos sa Pag-asa gikan Enero 1 hangtod Enero 21, kolor pula ang Cebu, Bohol, Siquijor, Biliran, Leyte Provinces, Negros Oriental ug Samar Provinces. Nagpasabot kini nga natala sa maong mga lugar ang way below normal rainfall amount. Samtang color yellow usab ang pipila ka mga lugar diin but pasabot nga below normal rainfall amount. Sa pagkaron way shear line nga nakaapekto sa pipila ka lugar sa nasod. Wala gihapoy nasigpatan nga low pressure area sa sulod ug sa gawas sa Philippine Area of Responsibility.
Hanging amihan ang nakaapekto sa Northern Luzon samtang posibleng masinati ang mga localized thunderstorms sa ubang bahin sa nasod matud kini sa Pag-asa. Samtang makasinati og maayong panahon ang Central ug Eastern Visayas ug kini base sa rainfall forecast sa Metro Weather. Taliwaan niini posibleng masinati ang light to moderate rains sa pipila ka mga lugar sa nasod karong hapon ug unyang gabi. Nagkalain-laing aksidente sa kadalanan sa Dakbayan na hulikam tungod sa kapakyas sa mga motorista sa pagtuman sa traffic lights. Sa miaging simana, nahulikam kining gray nga auto nga may left turn gihapon sa Maidan F-Bus sa Cebu Coastal Road bisan kun stop signal. Na timing usab nga go signal ug mipadagan ang motorsiklo nga blue ug ni minor aron dili ikabangga ang gray nga auto. Apan ang nagsunod nga motor mao na hinuoy nakabangga sa likod sa motorsiklo nga gray nga nasundan niini. Matod sa City Toda, na-isyuhan na og citation ticket og reckless driving ang driver sa maong auto. Samtang nahulikam usab ang aksidente tali sa motorsiklo ug auto nga puwa sa Laray sa Cebu South Coastal Road tungod sa pagbeat sa red light sa sakyanan apan mipadagan gihapon kining maong sakyanan. Mibangga ang auto sa motorsiklo ug natumba nga mohinungdan sa pagkaangol sa driver niini. Pahinumdom sa City Toda ang kanunay sa pagsunod gyud sa balaod trapiko aron kalikayan ang mga aksidente. Mobot sa 3 milyones ka mga tao ang misalmot sa sinulog sa Sugbo, Philippines 2024 matod sa kapulisan. Sayra nato ang detalye pinaagi niining report. Giklaro sa opisyal sa Cebu City Police Office nga ang 3 milyones ka mga tao nga nakigsinulog lakip na sa SRP ug sa ubang dapit sa syudad nga gihugupan sa katawhan. Sa sinulog route, nasaksihan sa mga tao ang sayaw sa kadalanan samtang sa sulod sa grandstand ang final showdown sa mga dancing contingents. The crowd estimate we had yesterday was about estimate ng punisya about 3 million. That includes already the activity, tanan activity. Hinoon adunay mga natalang kaso sa pagpangawat og cellphone apan dali ra usab na balik ang makinawat nga butang ug wa kini makaapekto sa peace and order sa Dakbayan. Maabot sa 4,000 ka mga pulis, inabagan sa mga sundalo, bombero ug ubang mga force multipliers ang nipatuman sa Peace and Order sa Sinulog Festival 2024. Sa pikas bahin nasaksihan sa mga tao, sa unang higayon ang drone formation exhibition show human sa repeat performance sa Cebu City LGU guest contingent. Di nakita nini ang mga pulong nga sinulog sa Sugbo, Pit Senyor ug ang imahin mismo ni Senyor Santo Niño nga gipaagi sa drone formation. Pasado alas 8 gabi usab ang finale diin gipahigayon ang fireworks display. Kauban si Clover Lumayag ug Rod Prado, ako si Alan Domingo. GMA Regional TV Live. Aron pagsiguro nga way mga kawani sa Lapu-Lapu City Hall ang nalambigit sa illegal nga drogas, random surprise drug test gipahigayon kagahapon sa buntag. Lakip sa gipaubos sa surprise drug test ang makawani mismo sa close-up kun City of Lapu-Lapu Office for Substance Abuse Prevention. Gipaubos usab sa surprise drug test ang mga driver ni Mayor Junard Ahong Chan ug ang tanang marshals sa City Hall lakip na makawani sa City Admin ug Human Resource Department. Samtang random lang ang pagpaubos sa surprise drug test sa makawani sa CTMS kun City Traffic Management System ug 40 lang kanila ang napaubos sa drug test kagahapon. Sa kinatibukan moabot sa 102 ka makawani sa City Hall ang napaubos sa surprise random drug test. Sa pagkutlo ning balita, gipaabot pa ang resulta niini. As to naatay gidudahan, yes na Kung naatay gidudahan, we cannot say nga na unless otherwise nga ato gyud mapaubos. Mga motor nga nagpataka og parking sa rota sa parada niadtong Domingo gipangkarga atol sa sinulog Grand Mardi Gras. Mihimo og operasyon ang taga Cebu City Traffic Office. Tinguha nila nga mahawanan ang mga agianan ug mga sidewalk sa SRP gikan sa mga sakyanan. Ubay-ubay nga mga motor nga nakaparking haduol sa entertainment o casino complex ang gipangkarga. Kini tungod sa pagparking nila daplin sa sidewalk. Matod sa CCTO, daghang designated parking area maong gidili ang pagparking daplin sa daan. Wala ang mga tag-iya sa mga motor atol sa operasyon maong gipangkarga kini. Natay designated parking area para sa mga behikulo labi na ning mga motor. Kanya kaning mga na-marking diri naka-occupy sila sidewalk. Since nga open na tong kalsada tuwi ta
kung ma-occupy ganyan itong sidewalk, sir, ang mga tao, ari na mga giskalsada, which is risky kayo para sa itong mga pedestrian. Walo ka mga tao namatay samtang 47 ka mga tao sa 18 ka mga panimay usab ang gideklara nga missing human silang matabunan sa landslide sa duha ka managlahing lugar sa Zhaotong City sa Yunnan Province sa China. Makita sa video ang itsura sa naguba nga mga panimay sa Liangshu Village human nga miigo ang landslide. Hangtod karon, nagpaday ng search and rescue operation sa rescue team sa ilang paglaom nga anay survivor sa mong hitabo. Padayon pa usab gisusi ang hinungdan sa mong landslide. It's not a bird, it's not a plane, di usab kini si Superman, apan usa kini ka meteor. Nahinga nga ang mga residente sa nasod nga Germany human ila masaksihan sa gabion ang meteor nga niagi sa kawanangan. Usa sa mga nakakuha sa video mao si Michael A., usa ka researcher sa Planetary Research Institute sa Berlin. Matod niya nga ang mao meteor aduna kini gidak-on nga 1 meter in diameter. Way suliran sa trapiko ang dakbayan sa Talisay atol sa pagsaulog sa sinulog ni adtong Domingo. Matod ni Joy Tumulak, hepe sa City of Talisay Traffic Operations Development Authority kon City Toda, nga aduna hinoy higayon nga gisirad-an ang daan paingon sa SRP. Dihang gisirad-an na ang habig sa dakbayan sa Subo sugod sa alas 4 sa hapon tungod sa pagdaghan sa mga sakyanan sa SRP. Apan nilanat lang og 30 minutos. Makita sa monitoring sa mga CCTV sa Talisay City Command Center nga hawan lang ang kadalanan sa habig sa Talisay City. Duol sa mga utlanan sa Cebu City ug Talisay City sama sa Dan and Bacalso sa Barangay Bulacau. Gihulagway ni Tumulak nga epektibo ang ilang napatuman nga traffic plan. Ang akong ikasulti lang kay based sa akong pagtambong sa mga meetings, dugay kaayo ni come up og final nga traffic plan. Unta pipila ka mga buwan unta daan ang gi-estudyohan ang plano sa traffic. Labang takapuso sa Northern Samar aron hinahinay nga makabangon ang mga pamilya nga apektado sa lapad nga pagbaha nitong Nobyembre. Gumikan sa shear line, gipang apod-apod na sa DSWD Field Office Region 8 ang emergency cash assistance. Unang nakadawat ang taga Kataugan, Lavezares, Northern Samar niadtong Biyernes, Enero 19. Ana sa 133 ka mga individual ang midawat sa 3,040 pesos cash assistance. Ubos sa emergency cash transfer kun ECT program sa DSWD. Matod sa DSWD, doon na pa'y 100,000 ka mga pamilya ang hataganan sa musunod nga mga adlaw. Kini ang GMA Regional TV Live. Kini ang GMA Regional TV Live. Palaran ta makapuso, makauban nato karong buntaga, bida sa Love, Die, Repeat. Way lain ang ultimate star, Miss Jenilyn Mercado. May buntag, Miss Jenilyn. Hello sa inyong lahat. Thank you so much for joining us this morning sa programa. Kumusta ka, Miss Jen, after many years na nagpahinga sa showbiz, sa commitments? Well, happy kasi syempre nakasama ko yung family ko ng sandaling oras na natutukan ko ng mabuti yung aking anak. Masaya na kahit papano talagang naalagaan ko ng husto yung baby and nakasama ko yung family ko. Let's talk about lately, Miss Jen. May viral photo sa inyo ni, of course, Dennis Trillo nung nagbabike kayo. Ay, okay. Can you talk about this? Kailan to nangyari? Or do you usually do this? Ako kasi mahilig magmotor. Kasi noon nagve-Vespa ako. Papunta kung saan-saan. Tapos, before pa ako maging pregnant ulit dito sa second child ko, plano ko na talagang mag-aral ng big bike. Wow. Na naudlot lang kasi kasi nabuntis ako, nanganak ako. So after noon, ngayon, tinuloy ko siya. As a couple pala, tanong ng marami, ano daw ang reaction mo? Maraming natutuwa rin, of course, sa mga
TikTok videos niyo sa mga nakakatong ginagawa niyo sa social media? Actually, si Dennis yung si Dennis yung ma-TikTok. Ako kasi parang hindi ako masyado nagti-TikTok. So wala kayong makikita masyado sa account ko. Si Dennis madalas na nagsushoot at nakakatuwa kasi gano'n naman talaga siya. Let's talk about your comeback project, Miss Jen. Love, Die, Repeat. What made you come back o mag-accept ng mga projects this time? Well, ito yung show na naudlot noong 2021. Nag-start kami mag-shoot ng 2021, tapos nabuntis ako, tapos tinuloy lang namin itong 2023. How different is Love, Die, Repeat compared to previous mga projects? Unang-una kasi iba yung concept niya. Yung story, feeling ko ngayon lang gagawin sa series, sa isang primetime series itong ganitong klaseng concept ng time loop. Paulit-ulit nangyayari ang isang buong araw. No? Isa to sa mga challenging na talagang ginawa ko sa buong showbiz career ko. So sana supportahan nila. Kumusta pala? How is it like working with Sian Lim? Is this your first time to work together? First time. Pero syempre dahil nga nag-taping na kami nung 2021, hindi na ganun kahirap kasi meron na kaming nakapag-bond na kami. Ano may expect na mga kapuso Cebuanos natin mula sa Love, Die, Repeat? Exciting. Exciting ang show na ito. Kakaiba. Gabi-gabi namin kayong papaiyakin. Pa-intense ng pa-intense sa mga nangyayari bawat araw. So, sana wag kayong bibitaw. Tutok lang kayo gabi-gabi sa GMA. Can you please invite our kapuso viewers na lang din, Miss Jen? Of course, message mo na lang din sa ating mga kapusong Bisaya dyan na nanonood. Okay, Monday to Friday po, ang Love, Die, Repeat, 8:50 PM po yan sa GMA Prime. Huwag niyo pong kakalimutan. Maraming pong salamat sa lahat ng mga sumuporta sa aming show. At sa mga hindi pa po nakakapanood, manood na po kayo. Promise namin sa inyo ang gabi-gabing excitement pagka pinapalabas po ang Love, Die, Repeat. Maraming salamat. Wow. Before we queue for commercial pala, Miss Jen, may nakagawian kami dito sa programa. Mga kapuso artist, we ask them to queue for commercial gap. Okay. Tapos in Bisaya. Okay. Para sa ating mga kapusong Bisaya dyan, Miss Jen. Of course, mga kapuso, Miss Jenilyn Mercado. Mga kapuso, mabalik pa ang GMA Regional TV Live. Kini ang GMA Regional TV Live. Kini ang GMA Regional TV Live. Balik na mga kapuso, malipayon ang cast sa bagong GMA Afternoon Prime serye nga makiling nga nakipiesta sila sa sinulog karong tuiga. Gawa sa paglingaw sa mga kapusong Sugbuanon, may bisita usab sila din sa atong studio aron ipaambit ang ilang mga kasinatian. Makaubanta ang upat sa nailang Crazy Five sa makiling nga sila si Myrtle Sarosa, TJ Marquez, Royce Cabrera o Christopher Martin. Sayran tagikan kanila ang mga angayang atangan sa makiling nga makita madaghapon sa GMA Afternoon Prime. Busa ubananta sila og mga adlaw sa alas 8 sa buntag dinhi lang sa GMA Regional TV Live. May mga kapuso, daghan kayong salamat sa inyong pagduyog ka nato sa Sinulog Festival o pag-apil, pagsalmot sa atong Kapuso Fiesta. Ubay-ubay yun nga mga Kapuso Stars no ang bisita nato dinhi sa Sugbo, mga cast sa makiling na apay sa abot kamay na pangarap. Ug salamat kayo mga Kapuso sa kanunay ninyong pagsuporta and of course padayunon lang ginato ang pagtan-aw sa nagkalain-laing programa sa GMA Network. Sa gingon pa ni General Mercado ganina, grabe, mainiton kuno kayong suporta sa mga Sugbuanon og padayong sa pasalamat sa suporta gyud og sa paghigugma sa mga Cebuanos sa atong mga Kapuso Stars. Pasalamat sa data sa atong mga Kapuso nga nitan-aw kanato sa ato ang live streaming sa Sinulog. Samtang mga Kapuso, ari una ta, mga Kapuso Stars, milingaw ni sa mga Sugbuanon nga mihugop sa SM City Activity Center subay sa kasaulugan sa kapiestahan ni Senyor Santo Niño. Ato tan-awon pinaagi sa report ni Femari Dumabo.
Nakisadya sa Sinulog Festival ang mga Kapuso stars sa kinaham nga karakter sa Abot Kamay na Pangarap ang afternoon drama series. Nga sila si Ken Chan o Hazel Quinoche, anausab si Kate Valdez sa Shining Inheritance o Joaquin Dumagoso sa upcoming Kapuso series nga Lilith Matias, Attorney at Law. Init nga gidawat sa mga Kapuso fans dihang misaka sa stage si Joaquin ug miharana kanila. Giabibahan usab si Kate Valdez dihang misaka siya sa stage nga gakanta ug milamano siya sa iyang mga fans. Mas nagkakusog ang hugyaw sa pagsud sa karakter nga si Zoe sa Abot Kamay na Pangarap nga mao si Hazel Quinoche. Nakig-TikTok challenge usab siya sa pipila ka mga fans. Giharanan usab ni Ken Chan o Dr. Lindon ang tulo ka mga Cebuana nga gipasaka sa stage nga puros gikilig. Mapasalamat ng upat sa ilang mga fans nga gadasok sa Activity Center ilabi na nga gipili silang ubanan inay nga mosaksi sa Sinulog Grand Mardi Gras. Thank you, GMA Regional TV, and Viva Quinceañor! Uban ni Ronnie Ariosa ug Clans Gabutin, Family Dumabok. GMA Regional TV Live. Ug mga Kapuso, aduna kami kadalit kaninyo gikan ni Cheryl Strayed, American writer. Compassion isn't about solutions, it's about giving all the love that you've got. Samtang makita ninyo kining mong episode sa official website sa GMA Regional TV ug pwede usab ninyo mabisita ang among official YouTube channel, ang GMA Regional TV, ug i-click ang subscribe button alang sa labing init nga mga balita gikan sa mga rehiyon. Ako inyong Kapuso, Luan Merondina. Buta mong pasalamatan atong tanan nga mga Kapuso sa lain-laing bahin sa Pilipinas, lakip na makapuso nato abroad. Tungkol sa GMA Regional TV, Local News Matters. Kami ang GMA Regional TV Live, kinatibukan nga puwersa alang sa mas na komisyon o sa mas halapad nga pag-alagad sa atong nasod. Ako si Nico Sereno. Amping mga Kapuso!